Basta masigit, kaya palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, naku Mare! Bakit? Dahil syempre ngayon, hindi ba medyo papa-weekend na naman? Di ba yung iba naman kailangan ng dagdag enerhiya para mabuhay ang kanilang mga stamina na. Naku, ito dapat mong inumin. Ano yun? Ang MX3 Coffee Mix. Ano ba meron dyan? Well, bukod sa ito ay may high source ng calcium at vitamin C. Aba, 'di ba na nakakaloka? Ito rin ay may antioxidants benefit at cholesterol-free, Mare. Ay, nakakaloka diba? naman pala yan, Mare. Kaya naman, Mare, ito ay, di ba, nabanggit mo na rin, ito ay low-acid coffee. Oo. Di ba na may low-calorie sweetener na sucralose. Oo, na kung na hindi tawagin. nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Kaya nga hindi ka mangangamba na baka sabihin mo, ay, MX3 coffee, baka acidin ako dyan. No. Low-acid coffee ito. No, darling. Syempre, para dun Ganon. sa iba na sasabihin, ako baka matamis yan. Take note, may low-calorie sweetener sila na kung tawagin ay sucralose. Kaya nga naman, para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstore kayo pupunta nationwide. At kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklitas sa podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklitas sa Spotify! Powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking na. pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! The Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, di ba hinabol ko pa yun? Kumakain kasi ng cornic. Hoy, magandang umaga mga pangga. Magandang umaga, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas and Mindanao, sa mga nanonood sa atin via our mga digital platforms sa Energy FM through Facebook, TikTok, and a lot more. Wow! And a lot Parang more. akala mo marami tayong platform na gano'n Taray, di ba, na nakakaloka. Ano, si Energy naka-live na din sa TV, gano'n? Bakit ba? Malay mo, meron din sa Grindr. Isang magandang araw po sa inyong lahat at syempre sa ating mga paggang mga drivers na pumapasada pa rin ngayong araw na ito. Anumang klase ng transportasyon na inyong minamaneho, mag-iingat po kayo sa lansangan, hindi ba? At syempre doon sa mga atat na naka-leave na today, di ba? Dahil in advance nyo na. Bukas pa kasi ang holiday, di ba? Hindi, actually, Mare, yung nga, kagaya ng sinabi mo, kahapon pa ay maluwag na ang daloy ng trapiko sa Metro Correct. Manila. Kasi Gano'ng nga, kaluwag? parang ikaw. Why? Hindi Makipo to, skinita. Hindi kasi kahapon, Mare, nagsipag-alisan na ng Metro Manila yung ating mga kababayan. Correct! Dahil hindi nila na-anticipate na ililipat yung holiday. Oo, diba? Kaya na alam mo yun, nag-advance sila ng parang tipo, alam mo yun, leave nila na nakakaloka. Bida-bida kayo, At syempre sa mga susunod na araw, expectin pa rin natin na luluwag Si Kapitana ang daloy Sisa? ng trapiko. Ay! Diba? Luluwag ang daloy ng trapiko. Talagang ako humanda ka. May rebate ako. Ang pikon mo. Ganun mo. Ayoko.
syempre, di ba, sa mga bumabiyahe pa rin, mag-iingat kayo, hindi ba? Ayan, at syempre doon naman sa mga mananatili sa Metro Manila, di ba, enjoyin natin yung walang traffic ng bongga. Pero eto, di ba, doon naman sa mga wala namang masyadong budget, pero alam mo yung gusto lang mag-relax. Nako, eto na ang matinding chika sa arena! Chika sa arena! Ang ating chika sa arena na ito hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Diba na nakakaloka to Dayos level dahil sinimulan na or nagsimula na nung nakaraang linggo ang 49th season ng PBA Governors Cup kung saan nga naman marami na naman sa ating mga kababayan ang excited mapanood ang kanilang mga paboritong teams na maglalaban-laban para sa naturang Philippine Basketball Association. Ay, wow! Bongga yan, I'm so excited, just can't hide it dahil simula na nga maglaban-laban kamakailan lamang, diba? Dahil, diba, inanunsyo ng PBA mismo na ang kanilang magiging games ay parang magiging araw-araw ito, pero ang kanilang magiging pahinga ay araw lamang ng Lunes. Diba? So, Tuesday hanggang Sunday, mapapanood nyo ang inyong mga paboritong stars sa iba't ibang team ng PBA na nakakaloka. At syempre, ang much-awaited na labanan sa darating na Sabado, ang mga taga-barangay Ginebra, San Miguel ay atin ang mapapanood sa darating na Sabado kung saan makakalaban nila ang koponan ng Rain or Shine. Pero hindi sa mga nandirito, hindi dito sa Manila kasi gagawin. Sa Ilocos, diba? Doon ang kanilang magiging laro. Kaya yung mga taga-norte, sabay! O, diba? Where specifically, Mare, sa sa Ilocos? Well, sa Ilocos, hindi naman siguro sa Windmill. At lalong-lalo lang hindi sa Baluarte. Dahil parang if I'm not mistaken, parang sa Kandon. Ilocos. Diba? Doon nga yata gaganapin. Pero syempre, mamaya na mapapakaantabayanan natin, of course, ang game. Mula kasi, diba, ang ating teams ngayon ay 12. 12 teams na maglalaban-laban. Pero ang ginawa ngayon ng PBA ay hinati ito sa dalawang grupo. Para sa Group 1, ayan, ang magkakasama dyan at magiging magkakalaban ay ang grupong Converge, Northport, Meralco, Magnolia, TNT at Terra Firma. Para naman sa Group 2, ang magkakalakalaban dito sa naturang team ay ang Blackwaters, Ginebra, Rain or Shine, San Miguel Beermen, NLEX at ang Phoenix na nakakaloka. Mamaya ay kailangan natin makaantabayanan dahil sa naturang groupings na ito ay kailangan nilang maglaban-laban muna para makabuo sila. At least per team ay kailangan mapuno nila or talagang magawa nila yung 10 games na tinatawag para, alam mo yun, matrim down sila. Anong i-trim? Yung laro to top 4 games, diba? Yung top 4 ng kada grupo, kung sino man ang uusad matapos ang 10 games na ito, sila ang makakapasok sa tinatawag na crossover qualifiers or quarterfinals. Dito sa crossover quarterfinals na ito, ay pipili naman din sila per team ng top 2 para pumasok naman sa semis. At kung sakali namang seswertihin, diba, sa bawat grupo, ang magwawagi dito ay mag-head-on mula Group 1 and 2 sa darating na finals. Nako, nakakaloka ito. Mamayang gabi, papakantabayanan natin ang laro mula sa Group 2, ang NLEX versus Blackwaters. At syempre mula sa Group 1, magsasagupaan sa basketball court ang grupong TNT at Meralco. Pak, ganon! Sa badminton naman, Mare, ay hindi naman pinalad sina Julius Villavrel at Ira May Nicole Albo na sa pagpapatuloy ng BNI Indonesia International Challenge 2024 matapos matalo sa Indonesia duo nila Andana Launala at Inda Kayasari.
sa mixed double rounds of 32. Gayon pa man ay nagpahayag naman ng pagsimpatya at pagsuporta ang ating mga kababayan lalo na sa social media. Oo, 'di ba? Na nakakasad naman din. Pero eto na nga, 'di ba? Kung may nakakasad na part, mukha yatang ang ating pambato lalo pa sa pole vault, 'di ba? Na si EJ ay talaga nga naman ang bonggang-bongga mare na sa Sweden ngayon para lumaban naman, 'di ba? Kung matapos man siyang hindi talaga nga pala rin sa 2024 Paris Olympics, ay mukha naman din yatang meron na namang alam mo 'yon, panibagong alam mo 'yon, pakikipaglaban ang ating mga atletang Pilipino sa larangan ng sports sa ibang bansa. Grabe yung pagpapadala natin ng mga manlalaro, no, diba? sa ibang bansa. Na nakakaloka. Naku, kaya nga naman, bongga. hindi ba? Siyempre, kung may mga talagang ganyang good news at nasabi na rin natin ang tungkol sa PBA, aba eto, good news din ito. Aba, akalaan nyo ba naman na ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sports Book Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Casting mo ang mga Pinoy basketball sensation tulad na lang ng ni Scottie Thompson sa mundo ng PBA. At syempre, umaariba din sa mundo ng NBA ang ating phenomenal film star na si Jordan Clarkson. At syempre, ang kanilang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Kaya naman hinihikayat natin ang mga pangga. Ayan, download Arena Plus app now sa inyong App Store at Play Store, and you can also watch via arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Hindi ba? At syempre, ang ating chika sa arena na ito ay hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Bye! Diba? Yes. Diba? Na nakakaloka. Grabe yung pagod ng person. Naman, hindi ba? Pero hindi ba kailangan pa rin natin push, and go. Fight. Hindi, baka magtaka yung ating mga pangga, bakit ba nga tayo'y pagod na pagod Correct. kahapon. Hindi ba? Talaga nga naman kahapon nakasama natin ang mga mababait nating mga kaibigan mula sa mundo ng social media, mga influencers na ating mga hinahangaan tulad na lang ni Kevin Monteliano at Nikki Morena. Yes. Diba? Dahil kahapon po ay naganap po ang pagsasanib puwersa ng dalawang grupo para sa podcast na ginagawa po natin. Para sa Baklita sa Podcast. Baklita sa Podcast yan na mapapanood nyo tuwing Lunes na at Biyernes. Diba? Starting this week, itong Biyernes meron. Ayan, dinagdagan na natin para hindi na kayo bitin. Correct, hindi ba? Para hindi kayo mabitin. Tuwing Lunes at Biyernes nyo na po mapapanood ang mga new episodes ng Baklita sa Podcast. Ay, abangan nila, Mare, dahil meron tayong magiging guest na beauty queen? Correct! Oh my gosh! Kasi naman yung beauty queen na yan ay malalaman nyo sa mga susunod na araw. Correct! Diba? Siyempre, ang Baklita sa Podcast pa rin ay powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Pero ito mukhang panalong-panalo, pero mukha yatang ang iba ay nasasad. Dahil nga itong si Ann Curtis ay nagpaalam na di umano sa programang Showtime at hindi na muna mapapanood ng kanyang mga tagahanga at mga taga-suporta ng naturang noontime show. Pero bakit? Diba, eto nga kasi, hindi na kinakaya daw talaga kasi ng schedule ni Ana. Lalo pat ngayon, after 9 years, ay muling magbabalik telebisyon sa paggawa ng teleserye, ang naturang Bunganga Queen. Grabe yung Bunganga Queen. Hoy, baka magalit sa yung mga panay niya. Hindi totoo naman, diba? Joke-joke lang din yun, diba? Hindi ba sila pwedeng i-joke? Hindi po siya magko-concert. Kung hindi nga naman, gagawa siya ng teleserye, ang Korean adaptation na It's Okay Not to Be Okay. Na kung saan makakasama nga niya si Joshua Garcia at Carlo Aquino. Diba? Kasi sa kasalukuyan daw ay talaga nga naman na ongoing na yata yung pag-shoot nila. Diba? Kung matatandaan natin, 2014 ang huling gumawa ng teleserye itong si Ann Curtis sa seryeng Jezebel. Diba? So
after 9 years ulit, di ba, gumawa siya ulit. Dire-diretso yun, di ba? May kampanerang Cuba pa. Oo, di ba? Yung mga ganong aspeto. Kaya marami naman din ang natutuwa, di ba, sa mga aspeto. Yung pansamantalang pagpapaalam muna niya sa Showtime ay hindi nangangahulugan na lilisanin niya ang naturang noontime show. Bagkus ay sinisiksik lamang niya ang ilan sa kanya mga schedules sa kung saan binigyan siya ng magandang oportunidad ngayon na muling makabalik sa paggawa screen. ng serye. Correct, di ba? Tsaka isa pa, di ba, para mapili ka na gumawa ka ng isang Korean adaptation, di ba? Kasi natapos yan si Kim Chu tsaka si Paula Abellino, di ba? Yung What's Wrong with Secretary Kim. So ngayon, eto na naman, sila na naman. So magkiklik kaya kanilang mga tambalan tulad na lang ni Joshua Garcia at Carlo Aquino. Well, malalaman natin yan na sa mga susunod na mga alam mo, Mare, araw. eto na nabalitaan ko. Yes. Minsan daw ay nahihirapan itong si Ann Curtis to balance her time. Lalo na meron siyang pamilya at medyo lumalaki na yung kanyang anak. At very hands-on kasi siya kay Dahlia, di ba? Na nakakatuwa lang talaga na priority niya ang pagiging mother. At the same time, di ba, siguro kung kaya ng schedule, di ba, ay tumatanggap siya ng mga trabaho. Yes. Pero sa pagkakataon naman na ito, di ba, kaya nga kailangan meron siyang i-give up muna pansamantala tulad na lang ng show sa Showtime para mapunan naman niya yung kanyang obligasyon dito sa gagawin niyang teleserye na It's Okay Not to Be Okay. Kumakain kasi talaga ng oras ang It's Showtime, Mare, kasi may may call time sila napakaaga. Correct, diba? Bukod sa call time nila na napakaaga, pagkatapos ng It's Showtime, hindi naman pwedeng uwi ka agad yan dahil minsan kapag may gusto silang i-conceptualize. May brainstorming, conceptualization na naman, diba? Briefing. O di naman kaya yung parang tinatawag na post-prod yan. Yes. Siyempre, bawat programa, kada ba natatapos, pag-uusapan nila, o ano nangyari, ano meron sa ganito, anong kulang natin. Yes. Ganun talaga ang bawat produksyon, ang pinaghahanda ng bawat programa na kanilang pinalalabas sa kanilang mga madlang pito. Samantala naman, Mare, kapag nasa nasa serye ka naman, di ba protektado na ngayon ang oras ng ating mga artista dahil naipasa na yung Eddie Garcia Bill kung saan nagpoprotekta sa oras ng mga artista, yung nila cut off nila, di ba, mas maaga na unlike before na talagang napakahaba ng oras. Truth, kasi minsan, di ba, call time ka ng 7 a.m. tapos ang shooting pala, di ba, is mga 1 p.m. pa. Alam mo, Mare, may mga nakakausap tayo mga artista na laki daw ng tulong nitong naipasang batas na ito para sa mga artista. Lalo na sa mga kabataan. Pabor sa kanila. Yes, kasi nga wala nga naman nagpuprotekta sa karapatan ng mga artista dati na sana mas maiksi yung oras. True. Sana may at saka may benepisyo, Mare, may konsiderasyon na ngayon. Yes. Diba? Kasi nga naman, totoo naman, artista, live, diba, mga sikat, malaki silang kumita, but the price that they have to pay is sinasacrifice nila yung kanilang health, yung kanilang oras sa pamilya, lalapat kung pamilyado na, diba? Kaya pro ng mga artista sa sa pagkakasakit. Correct, diba? Mayat maya, diba? Kamakailan lamang, diba? Sino ba yung sinugod sa ospital? Si Darren Espanto. Pero hindi naman yun dahil sa appendix. sa pagod. Ang pinaka-best example niyan ay si Julia Barreto. Oo, diba? Diba? Na halos talagang, alam mo yun, sa kagustuhan din nila mapagbigyan ng kanilang mga tagahanga, diba? Ito minsan yung consequence ng kanilang pagiging masipag para lang mapasaya kayo syempre ng lahat. Kaya syempre pinapayuhan yung mga artista na kapag humihingi ng pahinga ang inyong mga katawan, wag na kayong pumarty. Tama. Diba? Magpahinga kayo kasi yung katawan nyo mag-decide kung kailan kayo magpapahinga. Pero kasi minsan hindi naman maiiwasan yun kasi syempre pag may party at syempre kailangan mo din pumi-R, lalo pag may mga producer. Pagbaguhan ka. Diba? May mga producer na ganyan. Kailangan mo talagang pumi-R para mapansin ka din naman. Ingat-ingat sa pag-PR, diba? Baka mamaya nasa Senado na rin kayo. Tama. Diba? Nasa kustodiya din ka. Oo. Mahirap. Nakakaloka yan. But anyways, diba, to Ann Curtis, congratulations, girl! We love you, Beb! Diba, ng bongga, good luck to your new show. At syempre, papakantabayanan niya na dahil first time magkakatrabaho yata sila ni Joshua Garcia at ni Mr. Carlo Aquino dito sa seryeng. Naku, aabangan natin, Mare, kasi yung pinakahuling proyekto ni Joshua, bukod dun kay Julia, ang laging inaabangan ng mga tao ay kung paano humalik
itong si Joshua. Correct, di ba? Dahil talagang lalamutakin yung kasama labi. niya sila Gabby Garcia at si Jody Santa Maria. Lalo yung kissing-scene nila ni Jody Santa Maria dati na talagang... Nilamo ka talaga ng buo. Diba? Eto, kotang-kota ka kay Ann. May baka siya yung lamo. Asa na si Joshua? Ay, nasaan? Di nandito ako sa bagang mo, charot. But anyways, mga bangga, kung saan man magtungo ang usapin na ito. Tapusin na natin ang ating first gap na nakakaloka. Muli po mga bangga sa aming pagbabalik. Isang matagbong tsikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! At we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!